sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, hindi tumitigil ang pamahalaan sa paghahanap ng mga pamamaraan upang maibsan ang bigat ng epekto nito sa ating mga kababayan, lalo na ang mga nasa transport sector. Noong nakaraang linggo po ay umarangkada na ang pamamahagi ng payout na 5,000 cash relief assistance sa mga tricycle driver sa Metro Manila, habang sinimula na rin ang payout ng cash assistance sa mga TNVS driver at iba pang PUV drivers. At para alamin ang update kaugnay sa isinasagawang distribution ng ayuda para sa mga kababayan natin na nasa transport sector, makakausap natin muli ngayong umaga sa Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang umaga po sa inyo, Asik Irene, at maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming interview ngayong umaga. Magandang umaga, Miss Annie. Magandang umaga din sa lahat ng sumusbaybay ng inyong pong programa. Maraming salamat po. Ang unang tanong namin, Asik Irene, kumusta na po ang status ng ginagawang payout ng DSWD, ng cash relief assistance para sa mga nasa transport sector? Nasa mga ilan na po ba ang nabigyan ng ayuda? Yes, Miss Annie, tama po iyan. Kahapon nga po namahagi tayo ng 5,000 pisong cash relief assistance sa mga TNVS drivers para makatulong na matugunan yung kanila pong pang-araw-araw na pangangailangan, dahil alam natin kung humaharap sila sa iba't ibang mga suliranin, bunsod nga ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. So dito po sa Kamaynilaan, mahigit 22,000 na mga TNVS drivers ang ating pong nabigyan nitong tulong pinansyal kahapon. Today naman po, mamamahagi tayo ng 5,000 piso sa mga jeepney drivers. Again, dito po sa Kamaynilaan. In fact, Miss Annie, patungo tayo ngayon ng Valenzuela upang i-supervise yung pong payout natin na mag-uumpisa ng alas 7 ng umaga. Sa Thursday, Friday naman, mga service delivery riders o drivers ang ating pong bibigyan ng tulong. At sa Sabado ay mga MC taxi drivers naman po. Okay. Ano po yung nakita nyong challenges, Asik Irene, dito sa distribution po ng mga ayuda ninyo po? Well, Miss Annie, yung pong mga challenges, but actually these are opportunities na nakikita natin, ay yung pong mga ibang drivers na wala po sa listahan. We'd like to take this opportunity to clarify that the list was not generated by the DSWD. Ito pong listahan na ito ay isinumiti po sa amin ng LTFRB, at si LTFRB, kinuha niya po ito mula sa mga transport network units, so dun sa mga kumpanya ng mga TNVS drivers. Kung kaya nga po, kahapon, ang sabi natin, kung meron pong mga hindi na ipasama, ay makipag-ugnayan sila sa kanilang transport network unit, nang sa gayon sila po ay mailista, maisama, at mabigyan po natin ng tulong. Kasi we could always arrange a special payout for them. Ngayong araw, you mentioned a while ago po, Asik Irene, aarangkada rin ang payout ng cash relief assistance para sa mga jeepney driver. Saan po ba sila pwede magpunta at ano yung dapat nilang gawin po o kaya dalhin? Yes, Miss Annie, meron pong mga designated payout sites ang bawat syudad. Halimbawa po sa Valenzuela, umpisahan ko na sa Caloocan. Sa Caloocan, ang payout site po ay sa Pacquiao Sports Complex. Kung sa Las Piñas naman po ay sa Aguilar Sports Complex. Sa Makati ay Makati City Hall Quadrangle. Malabon Sports Congress. Sa Mandaluyong ay ang Atrium Mandaluyong Executive Building. Sa Manila ay ang Cartilla ng Katipunan. Sa Marikina naman po ay ang Community Hall Marikina Convention Center. Sa Muntinlupa ay ang Muntinlupa Sports Center. Sa Navotas ay ang Phase 1B Multipurpose Building. Sa Parañaque naman po ay ang San Dionisio Sports Complex.
Sa Pasay ay ang Pasay City Sports Complex. Sa Pasig, Capitolio Amphitheater. Pateros ay ang Pateros Municipal Hall. Quezon City ay ang Quezon Memorial Circle. San Juan ay ang Atrium Taguig. Mercado sa Lago, and in Valenzuela ay ang Casa del Polo. So lahat po sila ng mga jeepney drivers ay magtutungo po dun sa mga designated payout sites kada syudad. At ang dadalhin lamang po nila ay ang kanilang valid driver's license at ang photocopy po nito. Okay. Yan. Asek, may ilang komento po mula sa mga netizens na nagtatanong kung bakit cash itong ipinamamahagi nating ayuda at hindi fuel subsidy cards na gaya ng ginagawa dati. Kasi may mga nagsasabi na imbes po maggamit talaga sa fuel, ay nagagastos po sa ibang bagay? Well, Miss Annie, hiwalay po kasi ito doon sa fuel subsidy na binibigay naman po ng Department of Transportation. Kahapon, kasama po natin ang DOTR sa pagpapaliwanag na magkaiba po itong tulong na ipinapahatid ng DSWD. So yung fuel subsidy, I understand, meron po talagang platform para sa pagdidistribute niyan. Ito namang pong cash relief assistance mula sa DSWD, cash po natin ito na i-distribute kasi naging mabilisan po yung ating pong pagtugon at mabilisan yung naging mga proseso. So we're doing it manually. In fact, we also require nga po the physical presence of the drivers kasi gusto natin matiyak na buhay po yung mga drivers natin. And also, sabi ko nga, it's actually an opportunity for us, Miss Annie, to perfect the database or the list of drivers so that in any case na magkaroon po ng pangalawang bugso, pangalawang pagkakataon na pamamahagi ng tulong, we could already move forward using digital platforms naman. Pwede na natin i-adapt yan kasi we have already verified the list. Asek Irene, may timeline po ba ang DSWD kung kailan po isusunod na mabibigyan ng cash assistance yung iba pang nasa probinsya po? Yes, after Holy Week naman po, Miss Annie, yung naman pong nasa labas ng Metro Manila. Holy Week na kasi po next week, so we'll just have a short break, and then once we return after the Holy Week break ay magre-resume na po tayo sa pamamahagi ng tulong. Ngayon po, nakikipag-coordinate na ang aming mga field offices sa mga local government units sa kanilang respective AORs para po may listahan na tayo na magiging basehan sa pamamahagi ng tulong. Okay. Isa pang gusto namin may parating, yung mga conductors daw po, mga konduktor ng bus, hindi kasali. Kung sakasakali naman po na mapag-aaralan nito, kainino dapat mag-emanate kung sakaling may mga recommendation? Ito ba pwede na maggaling sa inyo o dapat talaga doon sa kumpanya? Well, actually, napag-usapan kahapon ni Sec Rex at ni Sec Panoy. We'll carefully study yung pong naging rekomendasyon. And then once na meron na po tayong na isa pinal, ay ipapaabot po natin sa publiko. Okay. Gayon, kumustahin po namin. Kumusta ang pondo ng DSWD? Mayroon pa po ba kayong pondo to sustain itong payout ng ayuda para sa mga nasa transport sector, Asek Irene? Well, as of now, sapat po ang pondo ng DSWD, Ms. Annie. Of the 63 billion pesos na pondo ng assistance to individuals in crisis situation, as reflected in the General Appropriations Act 2026, we've already earmarked 30 billion o kalahati po nito para dito nga po sa pagpapahatid natin ng tulong sa mga sektor na naapektuhan nitong pagtuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. So, again, sapat naman po ang ating resources, Ms. Annie, and we're ready to assist ito nga pong mga kababayan po natin. Okay. Asek Irene, may kumakalat po ngayon na text messages na nagalok ng fuel assistance gamit ang pangalan ng DSWD kung saan sinasabi po na fill out ng form o mag-fill out ng form para makakuha ng 3,000 e-fuel voucher. Ito po ba ay legit? Miss Annie, hindi po ito lehitimo
sapagkat ang DSWD ay wala pong ipinapamahagi na fuel subsidy. Ang pinapamahagi ng DSWD ay cash relief assistance. At gayon din po, hindi po kami nagpapakalat ng form para inyo pong i-accomplish sapagkat meron na po kaming listahan ng mga makakatanggap ng cash relief assistance. Okay. Si Irene, at this point, mensahe niyo po sa publiko, lalo na ang mga nasa transport sector po. Well, again, Annie, maraming salamat sa pagkakataon na binahagi sa DSWD. Kami po ay nakikiusap sa ating pong mga drivers, lalo na yung mga tatanggap ng tulong ngayong umaga, ngayong araw, I mean to say, yung pong mga jeepney drivers natin, na kung pwede po para hindi rin po maantala ang inyong pong pamamasada at maging maayos yung pamamahagi natin ng tulong, magtungo po kayo sa mga designated payout sites sa oras po na itinakda sapagkat hinati po natin na merong pong morning at may afternoon sessions o batches po tayo. So magtungo po kayo sa designated na payout schedule at sa mga payout sites na ipaalam po sa inyo. Gayon din po, magdala kayo o dalhin nyo ang inyong valid driver's license at ang inyo pong at ang photocopy po nito. Pagdating nyo po sa mga payout sites natin, tignan nyo po yung listahan na nakapaskil at makikita nyo yung corresponding number po ninyo. Pag nakuha nyo po yung number nyo, you may proceed to the paymaster o yung nagre-release po ng cash. Ngayon, kung hindi nyo po nakita yung pangalan nyo doon sa listahan, maaari po magtungo kayo doon sa Joint Help Desk. Doon po sa Joint Help Desk, meron pong representatives from DSWD, from LTFRB, upang tugunan po ang inyo pong mga hinaing o inyo pong mga concerns. Makakaasa po kayo na i-address natin lahat ng inyo pong mga issues dahil ang gusto po ng Pangulong Marcos Jr. ay mabahaginan ng tulong lahat po ng mga drivers natin na naapektuhan nga po ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Yun lamang po, Miss Annie. Maraming salamat po. Magandang umaga. Maraming salamat po. DSWD spokesperson ASIC, Irene Dumlao. Good morning.